Eto na po ang part 10 ng general cleaning sa kabilang bahay. So, hindi talaga matapos-tapos yung paglilinis ko dito sa loob ng bahay dahil alam niyo naman, maraming gamit. So, dito naman muna tayo sa may bintana area. Pagtatanggalin ko lang yung laman ng mga lamesa dito dahil ang balak ko dito ilipat yung Nara na cabinet. Alam mo kung bakit? Kasi walang magpapatungan yung mga microwave, oven, and kapag sa table na plastic, parang hindi naman maganda na dun siya nakapatong while ginagamit. For the longest time, nakasarado lang talaga itong bintana dahil doon sa kabilang side niyan, merong parang divider na nakaharang. Kasi ang wino-worry nila is pag hindi sila nandito sa sala or kusina, meron nakakapasok na pusa. So, hindi ko man malagyan ito ng screen na panglamok dahil parang feeling ko useless naman yun unless magkaroon din ng screen yung mga pintuan, 'di ba? So naisip ko magbit-bit na lang dito ng screen. Ganitong screen yung ginamit ko sa gate namin sa apartment. Meron pa kasi akong konting natira. So nilagay ko na lang dito kaso medyo bitin nga yung screen na nadala ko. Siguro pwede na lang silang umorder next time. And then nagbit-bit din ako ng curtain rod kasi sabi ko ay maganda sigurong palitan ko yung curtain rod nila dito. Kaso nung sinukat ko, hindi pala enough itong 200 cm ko na curtain rod kasi meron akong binitbit din ng mga kortina. This is from Holler Mall. So, eto talaga, kaya gold and blue yung napili ko kasi ito ay para sa kwarto talaga namin sa apartment kasi naisip ko meron akong ganitong pagka-blue na bedsheet. Parang maganda siyang eterno. Pero naisip ko na since meron nga akong project dito sa kabilang bahay, why not bitbitin ko na muna dito and itry kung babagay nga ba. So ayan, natin lapat ko na nga and maliban sa 5 feet nga pala na ganong kurtina, may 7 feet din. Next naman, i-clear ko lang itong ibabaw ng Nara na cabinet. So pagtatanggalin ko lang lahat ng laman yan including itong malaking TV na ito. And talagang hindi ito napunasan dahil kita mo napakakapal ng alikabok. So this time nga pala nagbitbit na rin ako ng wet wipes para magamit ko pampunas. Kasi parang hindi na uubra na gumamit ako ng basahan dahil marami akong kailangang punasan. Tapos syempre time consuming pa na maglaba-laba ng mga basahan. So wet wipes na lang para punas, diretso. Okay lang naman yung basahan kung paunti-unti lang siguro yung mga kailangang linisan. So anyway, eto na nga at nailipat ko na siya. Pero nagpatulong ako kay Pingoy kasi napakabigat po ng cabinet na yan. Alam mo, maganda naman yung kurtina, maganda rin naman yung cabinet, pero sila together, parang hindi siya slay. Alam mo yun? So sabi ko nga kay Pingoy, iangat itong kurtina every time na gagamitin yung microwave or oven para masabihan niya rin yung mga bagets. So anyway, nilipat ko na nga dito yung sofa. So papalitan ko yung relo na nandito sa sala and then i-keep ko lang yung shoe rack. I decided na ilipat na lang dito yung sofa, dito kung saan nanggaling yung Nara na cabinet and then nilagay ko na lang din dyan yung ating artificial na palm tree. Itong pader sa likod ng sofa, rough kasi yan. Hindi siya na finishing. Tas dito sa may parang square sa gitna, butas kasi yan. Parang small portal naman yan. Papunta doon sa dati naming kwarto. Kaya ang ginawa ko, since hindi naman ako marunong mag-finishing, mag-DIY ng mga semento, hindi ako marunong pa sa ngayon nun. So, ang ginawa ko na lang noon, kasi kating-kating na nga akong i-makeover yun, gumamit na lang ako ng brick wallpaper para lang matakpan yun. And alam ko, ang daming again sa mga wallpaper talaga. Pero alam mo, kapag kating-kating ka na mag-DIY makeover, tapos napaka-limited ng skills, ng budget mo, diyan ka talaga kakapit. Nagbitbit din ako na maliit na carpet dito na para lang talaga dito sa rocking chair. And then dito naman, pinasok ko na nga itong mga IKEA boxes. Alam nyo ba, mga 2 years na to na naandito, ngayon ko lang ma-unbox. Kasi pinagbibili to ni Ate Ken noon pa, nung dito pa kami nakatira. Pero hindi ko siya nai-assemble noon. Kasi syempre, napakadaming gamit dati. Tapos dito pa kami nakatira. So, even yung mga gamit namin, nakaka-consume pa dito sa area na to. So, hindi talaga siya nabuksan. Nakastock lang siya sa labas. And during this time nga na inayos ko yung sala nila. Tinanggal ko yung napakalaking cabinet sa may kusina. Naisip ni Ate Ken na set up mo kaya yung yung nabili niya before 2 years ago. So, eto na nga yun at ngayon lang natin siya makikita. Actually, wala akong idea sa kung anong itsura nito. Even nga si Ate Ken, nakalimutan na daw yung itsura nito. Tapos, sa pag-assemble pala nito, parang ang tagal. Inabot ako siguro ng mga 45 minutes to an hour.
per piece. Tatlo, hindi, 4 itong kailangan kong iset up. Sa upuan, madali lang yon. Yung glass cabinet at saka yung metal rack, medyo natagalan ako dun. Kasi paglinisin mo na talaga ako and all that, pero yung pag-a-assemble, ayoko talagang ginagawa yan dahil una, masakit sa kamay. Especially, merong mga kailangang i-assemble na pinagbabawal na gumamit ng electric driller. Alam mo, hindi ako mapakali, kaya inalis ko na lang yung kurtina muna dahil hindi sila bagay nung cabinet. Hindi ko kasi ma-let go yung cabinet. Una, hindi naman sa akin yan. Tapos, dati ng pandemic, tinry namin i-post yan for sale dahil sabi, Nara naman, mahal daw yung mabibili. Kaso, hindi kayang i-let go ng may-ari niyan sa affordable price, kaya andyan pa rin siya. Ito nga pala yung pinaka-last na IKEA product na nai-assemble ko. Buti nga this time nagpagamit na to ng electric driller kasi yung ibang mga pinagsiset up ko initially, nakalagay doon sa mismong installation guide na bawal gumamit ng electric drill. So pinunasan ko lang din ito and ilalagay ko lang siya dito sa may puting pader. Alam mo, meron talaga akong mga binitbit na floating shelves dito. Maganda sana siyang ilagay dito sa may ibabaw ng TV area. Kaso I decided na wag ilagay doon dahil nga kapag binibitbit namin dito yung projector, at least meron siyang wall na mapapag-projectan. Unang inassemble ko yung IKEA na upuan. Ito naman yung pangalawa, glass display kineme. Metal nga pala yan. Tapos parang honeycomb yung design niya sa malapitan. Then yung TV rack, slightly na tagalan ako dyan. And then last naman ay itong puting wood na cabinet. So, paglilikpitin ko lang yung mga ginamit ko dito. Alam mo, gusto ko talaga matutunan gumamit ng mga tools na pang woodworks, ganyan. Kaso, at the same time, natatakot ako. Natakot ako sa possible accident. Basta, alam mo pagpasensyahan nyo na rin pala muna yung mga gamit dito sa kanan. May mga karton pa dyan. Actually, mga gamit ko yan na binitbit dito. Hindi ko kasi sila mai-set up ng isang bigla. So, dahil nga sa sahig, yung unang na-try ko dito 2 months ago na pintura na bakbak. Gumamit ako ng epoxy paint. Napakamahal. Ang konti ng laman. So, palpak din yung pagkakagawa ko. Vinyl, hindi option dahil pinapasok ng baha. Ang tiles, ayaw din ng may-ari dahil medyo magastos yon, hindi priority yon. So, ang naisip ko ay carpet. So, meron tayong na-receive na product sample ng carpet. Alam mo, dito ako nagulat kasi nag-request lang naman ako. Yung pinakamalaki pa yung pinili ko. Hindi ko naman akalain na ma-approve ako dito. Tapos, ang ganda talaga. Na-amaze din talaga ako sa itsura niya kasi ang lakas makasyala. Ito talaga yung pinili kong design kasi more on plain na nga yung mga pader, di ba? Plain white. Para magkaroon ng something na pop of Kinemberlu. Well, anyway, nagulat lang din ako kasi nagpadala si seller ng size talaga na pinili ko. Ang size nga pala ng ganito kalaking carpet is 200 by 300 centimeters. This is from Sunbeam Carpet sa black. Maraming ibang design na available and ibang sizes ng carpet. Ito lang talaga yung nagustuhan ko dahil feeling ko bagay na bagay siya dito para mas magmukhang modern talaga siya. So anyway, nagbitbit nga pala ako ng airbed dito dahil medyo gabi kami nagpunta dito mag-aama. Siguro mga 7 p.m. So, para hindi na nga sila umuwi, nagbitbit ako ng airbed dahil pipindutin mo lang yung built-in na air pump dyan. Pwede na siyang matulugan. So, itong pinakamaliit na size ng airbed ang meron ako. Pero meron ding mas malaki dyan. I think ito pang single siya. So, ang kagandahan sa ganitong airbed kasi is pwede mo siyang mabitbit for camping, staycation, extra bed na rin ito. Tapos, kapag hindi mo na kailangan, pindutin mo lang yung deflate button sa pump niyan and kusa na yung magde-deflate. So, ito nga pala yung sinasabi ko na nagbitbit ako ng orasan or relo. And just in case lang na baka may mag-comment na naman, bakit ka flex ng gamit? Ito po ay mga free product sample na natanggap ko as affiliate. So, anyway, next naman ay itong sa may bandang likod ng ref. Andito kasi yung pinto ng CR. Andyan din banda yung pintuan ng pangalawa at pangatlong kwarto dito. So, meron ako ditong mga extra pan na dark gray na pintura. Ito talaga yung pintura na ginamit ko doon sa sahig sa kusina initially. Daming natira. So, sabi ko ay gamitin
gagamitin ko na nga lang dito. Kasi ano to, yung dark gray version ng ganitong kulay. Pigmented siya na tipong kahit isang coat lang, okay na. Etong pinipinturahan ko, meron dyang sementong pader, yung iba naman plywood. So halo-halo na siya. Dinerecho ko na lang ng pintura. Madilim lang din talaga dito sa part na to dahil walang ilaw na gumagana dyan. I'm not sure kung pwedeng palitan na lang yung bumbilya. But anyway, dahil umaga na nga nito, natulugan na yan. Ito at i-deflate ko na nga yung ating airbed. So ito nga pala yung sinasabi ko, kaya nag-iwan talaga ako ng extra blank space sa ibabaw ng TV dahil kapag binitbit namin dito yung projector, ayan, parang nanonood kami ng sine, lalo na kapag gabi. Anyway, ngayon kasi nakabukas yung pinto, yung bintana, kaya maliwanag siya. Pero mas dark, mas vibrant pa yan kapag madilim talaga. Parang cine level. Next naman sa labas na ako maglilinis pero medyo mahaba na tong video, kaya follow for part 11.